Samantala, landslides na itala sa ilang bahagi ng Ilocos Region sa pananalasa ng bagyong Emong. Ilang pamilya naman sa Ilocos Norte, kinakailangang ilikas. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag sa sentro ng balita. Jude. Dahil sa pinangangambahang baha na posibleng idulot ng bagyong Emong, nagpasya ang lokal na pamahalaan ng Batac City na ilikas ang mga nasa 5 pamilya sa Ricarte. Malakas na ulan kasi ang nararanasan ngayon sa lungsod, kaya naman patuloy ang mahigpit na monitoring ng DRRMO sa buong lalawigan. Bukod sa full deployment ng kanilang mga heavy equipment, naka-standby na rin ang relief packs na nasa 1,400 para agad na maipamahagi sa mga maapektuhan pang pamilya. Kaugnay niyan, hanggang ngayon ay wala pa ring serbisyo ng internet sa ilang lugar sa lalawigan gaya sa Lawag City. Ito ay matapos na maputol ang linya sa lalawigan ng La Union at Cagayan, kaya hindi makarating ang serbisyo sa Ilocos Norte. Samantala, nakatala pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northern eastern portion ng Ilocos Norte, habang Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng lalawigan. Kaninang alas 5:10 ng umaga naman na itala ang ikalawang landfall ng bagyong Emong sa Candon City, Ilocos Sur. Kaya naman ang pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte paulit-ulit na nagpaalala sa publiko na manatiling nakaalerto at sumunod sa mga inilalabas na abiso ng pamahalaan. Mula rito sa Batac City para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Maraming salamat, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.